Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng palayan at bundok, naninirahan si Cardo, isang binatang kilala sa pagiging tamad, reklamo sa buhay, at laging umaasa sa kanyang ina. Ngunit sa hindi inahasahang pagkakataon, makikilala niya ang isang matandang magsasaka na magtuturo sa kanya ng pinakamahalagang aral sa buhay, na ang tagumpay ay bunga ng pawis, hindi ng swerte. Sa isang payak na baryo na napapaligiran ng mga palay at punong mangga, naroon si Cardo, isang binatang 20 taong gulang. Matipuno sana, may lakas sa braso at tikas sa tindig. Ngunit sayang, ang kanyang lakas ay nauubos lamang sa pagpahinga. Halos buong araw, makikita siya sa duyan, nakahiga, nakatanaw sa langit habang unti-unting nilalamon ng katamaran ang kanyang mga pangarap. Sa kabilang banda, ang kanyang ina, si Aling Nena, ay abala sa gawaing bahay mula umaga hanggang dapit hapon. Naglalaba siya sa ilog kahit tirik ang araw. Nagluluto ng tanghalian habang tumutulo ang pawis sa noo at nag-aalaga ng kanilang munting taniman upang may maihain sa hapag. Ngunit habang siya ay pawis at pagod, ang kanyang anak ay abala sa pakikinig ng mga kwento sa tindahan o kanya'y naglalaro ng baraha kasamang mga kabarkada. Tuwing tatawagin siya ng ina, may halong pagod, ngunit puno pa rin ng pag-asa ang tinig nito. Cardo, anak, tulungan mo naman ako rito sa pag-iigib ng tubig. Mamaya na po, inay. Mainit pa eh. Mamaya, isang salitang paulit-ulit na bumabalik sa tenga ng kanyang ina hanggang sa ito'y maging parang sugat sa puso. Araw-araw ganon. Laging mamaya, laging bukas. Hindi niya namamalayang ang bawat mamaya ay unti-unting kumikitil sa lakas at sigla ng kanyang ina. Habang si Aling Nena ay patuloy na nagbubuhat ng mabibigat na timba, ang kanyang mga kamay ay nangingitim sa trabaho at ang kanyang likod ay unti-unting yumuyuko sa bigat ng buhay. Si Cardo naman ay patuloy sa pag-idlip, walang pakialam sa hirap ng nag-iisang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa bawat hampas ng hangin sa kanilang bakuran, tila may bulong ang kalikasan. Hanggang kailan ka matutulog, Cardo? Hanggang kailan mo hahayaan ang iyong inang mapagod? Ngunit sa mga sandaling iyon, ang binata ay nakapikit pa rin. At sa kanyang pagwawalang bahala, magsisimula ang isang kwentong magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Isang araw, matapos ang mahabang pagtatanim, biglang bumagsak sa lupa si Aling Nena. Nilalagnat siya at nanghihina. Nagulat si Cardo nang makita ang ina niyang halos hindi makabangon. Anak, ikaw na munang bahala ka muna sa bukid. Ako, inay? Hindi ko naman alam yan. Matututo ka rin kung gugustuhin mo. Natahimik si Cardo
Hindi niya alam ang gagawin. Gutom sila at wala siyang alam sa pagtatanim o pagluluto. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kailangan niyang kumilos. Kinabukasan, habang naglalakad si Cardo sa gilid ng palayan, napansin niya ang isang matandang lalaki. Nakapayong, pawis na pawis, ngunit tuloy pa rin sa pag-aararo. Lumapit siya rito. Matanda, bakit pa kayo nagtatrabaho? Hindi ba kayo pagod? Pagod? Oo. Pero kung titigil ako, sino ang kakain? Ang lupa, anak, hindi nagpapahinga. Kaya't ako man, hindi rin. Tahimik lang si Cardo. Ngunit nang makita niyang kumikintab ang pawis sa noo ng matanda, tila may kung anong kumalabit sa kanyang konsensya. Pwede po ba akong tumulong? Kung gusto mong matuto, huwag kang matakot sa putik. Diyan nagsisimula ang totoong lalaki. At mula noon, araw-araw siyang bumibisita sa matanda. Unti-unti siyang natutong magbungkal, magtanim at mag-ani. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas si Cardo. Hindi na siya ang binatang reklamo at tamad. Ngayon, siya na mismo ang nag-aalok ng tulong sa mga kapitbahay. Nakikita mo, Cardo? Kapag ikaw ang nagtanim, doble ang saya sa pag-ani. Hindi lang busog ang tiyan, kundi pati ang puso. Napangiti si Cardo. Naaalala niya ang kanyang ina. Agad siyang umuwi, bit-bit ang ilang gulay at prutas at ipinagluto ang ina. Anak, ikaw ba talaga yan? Ako po ito, inay. Natutunan ko na. Ang tunay na lalaki, hindi natatakot sa pawis. Makalipas ang ilang linggo, hindi na nakita ni Cardo ang matandang magsasaka. Nabalitaan niya na ito'y pumanaw habang nagtatrabaho sa bukid. Sa tabi ng araro nito, may iniwang sulat na nakatusok sa isang kahoy. Para kay Cardo, kung natutunan mo nang mahalin ang lupa, natutunan mo na ring mahalin ang buhay. Ipagpatuloy mo ang iyong kabutihan. Naiyak si Cardo, ngunit sa puso niya, buhay na buhay ang turot ng aral ng kwento. Ang sipag at tiyaga ay hindi natuturo sa salita, kundi sa gawa. Ang taong marunong tumanggap ng turo ay kailanman hindi magugutom.